suporta. Parang nung panahon ni Erap, mabilis yung ano noon, pagpatalsi kay Erap nung 2001 kasi nung lumabas yung wedding scandal, nung inexpose yan ni Chavit Singson, nagalit ang tao, tapos nagkaroon na ng impeachment kay Erap hanggang sa talagang ayaw na ng tao kay Erap. Ang bilis ng pangyayari kasi kahit papano, okay sa tao na ang pumalit yung Vice President, si Gloria Arroyo. Ngayon hindi eh, hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Kahit pa nakikita ang korupsyon, kahit pa palapit ng palapit kay PBBM itong mga issue ng korupsyon, totoo namang ginamit lang naman talaga si PBBM. Kita mo nga si Vic Rodriguez, si Panot, yan ang maliwanag sa sikat na araw na talagang halimbawa yan. Harap-harapan, garapalan, ginamit ni Vic Rodriguez ang pangalan ni PBBM. Bakit? Ikaw, executive secretary ka ni PBBM, pero ikaw yung uma-acting na appointee. Ikaw yung taga-appoint ng mga tao sa mga posisyon ng gobyerno ni PBBM. Inuunahan ni Vic Rodriguez si PBBM na hindi niya naman dapat gawin, di ba? Executive secretary siya pero siya yung nag-a-appoint ng mga tao at ibinebenta niya pa yung mga posisyon sa gobyerno. At ang masakit pa niyan, yung pinagbebentahan niya may utang din sa gobyerno. Yun, maliwanag sa sikat ng araw, nagamit din si PBBM ni Vic Rodriguez, Panot eh. Kung si Vic Rodriguez na Panot, nagawa niyang gamitin si PBBM, di kaya din naman gamitin niya ni Bersamin. Diba? Pareho silang posisyon eh. Executive secretary din yan si Bersamin eh. Ginagamit nila ang pangalan ni PBBM nang hindi nila sinasabi kasi mga makadutai yan eh. Yan, maliwanag sa sikat ng araw, pananabutahe. Sinasabutahe ng mga kampon ng kadiliman na sina Vic Rodriguez at saka E.S. Bersamin ang gobyerno ni PBBM. Dahil ang totoong yan, mga kampon ni Dutai ang mga yan. Diba? Kita mo si Vic Rodriguez. Hindi ang pinatalsik ni PBBM ha. Pero nang malaman ni PBBM yung ginagawa niya sa likod at tinatraidor niya si PBBM, di napilitan si PBBM na patalsikin. Ngayon, nung mapatalsik ni PBBM yan si Vic Rodriguez Panot, di pumunta dun sa poon niya. Pumunta siya kay Rodrigong Demonyong Dutae. Niyakap niya na ng tuluyan yung poon niya. Lumantad na talaga yung totoong kulay niya. Kulay berde pala. Hindi pula ang dugo, berde. Ganyan din yan si E.S. Bersamin eh. Mga berde ang mga dugo niyan. Maliwanag sa sikat ng araw, sinasabotahe ng mga kampon ni Demonyong Dutae ang gobyerno ni PBBM. Hindi yan siya masasabing neglected o pinabayaan ba ni PBBM ang kanyang responsibilidad diyan sa mga tao niyan. Hindi. Ang nangyari diyan, sobrang tiwala. Nagtitiwala si PBBM sa kanyang mga tauhan. Naakala niya tapat sa kanya. Hindi niya alam, sinasabotahe pala ang kanyang gobyerno. Kasi ito, hindi mo naman malalaman ang dugo ng isang tao kung berde ba o pula eh. Diba? Naglipa na ang mga berdeng mapagbalat kayo. Yan ang mga totoong kulay ng mga yan, mapagbalat kayo. Ginagamit nila ang pangalan ni PBBM para sabotahihin. Maliwanag sa sikat ng araw, pananabutahi ang ginagawa ng mga taong yan. Kaya nga tama lang na sa panahon ngayon, magpaimbestiga na si PBBM ng kung sino talaga ang kulay berde at kung sino talaga ang kulay pula sa kanyang administrasyon. Maraming nananabutahi sa kanya.
at hindi niya alam ang kulay ng mga dugo ng mga yan. Kung berde ba o pula. Wala namang intensyon si PBBM na magnakaw. Bakit salin niya 1 billion na eh. O sa totoo lang ha, aanin niya yung pagnanakaw, kaya niyang umutang sa World Bank. Tinutulungan nga tayo ni PBBM eh. Bakit siya magnanakaw? Yang pagnanakaw na yan, ginagawa yan ng mga congressman at saka ng mga senador. Na maliwanag naman sa sikat ng araw yung NEPED. Tsaka nung panahon na yan, nang ninakaw yung 100 billion pesos, nakaupo pa na secretary ng Department of Education si Sara Ulo Dutae. At yung si Olivar, undersecretary niya yan eh, ASEC niya yan eh, undersecretary. Ibig sabihin, under ni Sara Ulo Dutae si Olivar. Kaya maliwanag sa sikat ng araw, sinasabotahe ang PBBM administration. Walang alam dyan si PBBM. Bakit? Bakit niya ibibito? Bakit niya ilalagay dun sa sa parang post ka muna dyan? Ipinopost niya eh. Ano ba yun? Yung NFLR ba yun? Yung parang nilagay niya na ipini-frozen niya muna yung mga na yan, yung mga budget na yan. 'Di ba? Kasi hindi niya alam, nagulat nga siya eh, mahiya naman kayo. Magsasalita ba siya ng ganun kung alam niya yan? O kamon. Maliwanag sa sikat ng araw, sinasabotahe ng mga tao na yan sila Amina Pangandaman at saka yan si ES Bersamin ang gobyerno ni PBBM. Hindi alam ni PBBM yan. Sinasabotahin nila. Kasi mga berde ang dugo ng mga yan. Hindi pa rin ibig sabihin na gusto ng tao kay Sara eh. Kaya hindi nakakakuha ng suporta. Kahit sa simbahan, kahit sa tao, kahit sa military. Pero ngayon, mayroong ipinopropose na isa. Ito ngayon yung pinopropose, itong grupo na to. Actually, ang tawag nila, military reset. Oh? Military reset. Marcos out, Ramon ang in, SMC vote. No, wag tayong pumasok sa military dahil ang nangyari diyan sa Myanmar. 'Di ba yung anak ng hari ng Myanmar hindi makabalik? Bakit? Hawak kasi ng military ang gobyerno ng Myanmar. Ano nangyari sa kanila? Meron bang progreso sa nangyari sa kanila? Wala. Na-frozen sila para silang mga hawak sa liig ng mga militar nila. So negatibo 'yan. Huwag tayong pumayag diyan. Lumaban tayo diyan sa propaganda ng mga komunista. Alam nyo ba kaya natalo ng China ang Myanmar? Napailalim sila sa military. Ang military hawak ng China eh. Yang ipapasok nila ng mga military personnel na hawak sa gobyerno natin, under yan sa komunistang China. Huwag tayo pumayag, demokrasya tayo eh. Tapos i-under nila tayo sa komunista. Pag tayo naging military, ibig sabihin, komunista na tayo. Hahawakan tayo ng mga inchik ng China, ng komunistang China. Yan si Ramon ang maliwanag sa sikat ng ang yun eh. Ang yan. Ibig sabihin, inchik yan. Huwag tayong magtiwala sa mga inchik. Pilipino tayo, hindi tayo inchik. Bakit tayo magtitiwala sa mga inchik na yan? Under yan ng komunistang China. Pag ipinasok nyo yan si Ang, hahawakan na tayo ng komunistang China. Come on. Sa palagay nyo ba, papailalim yan si Ang sa demokrasya? Sa komunista yan papailalim. Boss eyed as caretaker in military back reset. Yan ay artikulo sa politico.com.ph November 20, 2025. Yan ang mga pinag-uusapan. Tingnan nyo ha, kung ano nangyari sa Myanmar. Bakit sila nasakop ng China? Dahil ipinailalim sila ng China sa militar. Ang democratic ang nila ang gobyerno nila. Tapos inireset sila sa military. Ano na nangyari? Hindi na sila nakaalis sa military. Naging komunista sila ng di oras.
O, tignan natin ha. So, ito yun, no? Ito yung nangyari sa Myanmar. Sabi rito, what happened in Myanmar? Kudita, military kudita in 2021. On February 1, 2021, Myanmar military Tatmadaw seized power in a coup. The military deposed the democratically elected government led by Aung San Suu Kyi. O yan. They declared a state of emergency and took over governing institution. Since the coup, there has been widespread, o yung widespread, ibig sabihin kumalat yung conflict. Marami, o libo ang inaresto. Civilian suffering, o biruin nyo, nagsuffer yung mga civilian. O matuto tayo sa nangyari sa Myanmar. Democratic country ang Myanmar. Pero dahil dyan sa military kudita nila, ano nangyari? Maraming mga civilian ang inaresto. Tapos naghihirap ang mamamayan ng Myanmar. Hindi sila makapagsalita dahil mamamatay sila. Binusalan ng mga military ang kanilang mga bunganga. Yung ekonomiya nila, the economy has severely deteriorated and there is a growing civil war. O nagkaroon ng civil war. Why people are scared to speak out? The military is repressing dissent very harshly. O di ba? Nire-repress nila, o ibig sabihin sinisikil nila yung mga dissenting tao. Di ba? The military is repressing dissent very harshly. According to some reports, people who criticize the junta risk arrest, torture or worse. There are also restrictions on travel and even returnees are at risk, especially if they are publicly known or outspoken. Who is the beauty queen, not a royal? The person you were probably referring to is Han Lei, real name Taunandar Aoyung. She was Miss Grand Myanmar in 2020 and represented Myanmar in Miss Grand International. So ito, isa itong pageant, ano? Nanalo siyang Miss Grand Myanmar sa 2020. Tapos nirepresent niya yung Myanmar sa Miss Grand International. During the pageant, she gave a very emotional speech for help for her country, condemning the military's action. So nung nandoon siya sa Miss Grand International pageant, nagsalita siya doon at umiiyak siya. Humihingi siya ng tulong para sa kanyang bansang Myanmar kasi naano na ng kudita ng mga military kudita sinikil na talagang wala ng kalayaan. Because of her criticism, she received threats. Dahil doon sa kritisismo niya doon sa pageant, hindi na siya makabalik at pinagbabantaan ang buhay niya. She could not safely return to Myanmar. There was reportedly an arrest warrant for her. O, dahil dun sa ginawa niya, nakahanda na yung arrest warrant sa kanya pag bumalik siya sa Myanmar. When she tried to re-enter Thailand after a trip to Vietnam, she was denied entry and detained. So, ikinulong yung yung si Miss Myanmar. She later sought asylum and Canada granted her refugee status. So, binigyan siya ng Canada ng asylum para makatakas siya sa Myanmar kasi ikukulong siya. According to her, military-linked people told her she could face 20 years life or even execution if she returned. O kita mo, kung bumalik siya sa Myanmar, 20 years siyang ikukulong, tapos i-execute siya, papatayin siya pag bumalik siya sa Myanmar. Her situation becomes symbolic. She used her platform not just for beauty pageant but to speak out for democracy in Myanmar. O, nawalan na ng demokrasya yung Myanmar dahil nakain na sila ng military. Alam mo yung sinasabi nila na si Ramon ang ipapalit nila tapos gagawing military tayo. Ibig sabihin yan, simula na yan ng kudita. Military junta na yan. Kaya wag kayong papayag na magkaroon ng military junta. Matutulad tayo sa Myanmar. Why she cannot return? Because of the coup. Putting it all together, the military junta views criticism harshly.
especially from the high-profile people like Han Lei, given her public call for democracy and the risk she mentioned. Returning could mean imprisonment or worse. Because she is well known internationally, her return would be more dangerous than for an average citizen. Her asylum in Canada is a way to keep her safe and continue speaking out without risking her freedom. Okay? So, ibig sabihin, yung update natin kay, okay, update. Ano na yung update kay Hanley? So, ibig sabihin, dahil dyan sa military junta na yan, naging mahirap na siya. Asylum in Canada. Hanley was granted political asylum in Canada. She arrived in Toronto in September 2022. She is now living in Prince Edward Island, Canada. Activism for exile. From Canada, she continues to speak out for democracy of Myanmar. According to her Wikipedia profile, she was traveled across different Canadian provinces to raise awareness and do fundraising for causes back home in Myanmar. In interviews, she has expressed concern for her family still in Myanmar, saying their safety is a constant worry. Threats from the junta. The military regime had threatened her. According to her, she faces possible severe punishment, even life imprisonment or execution if she returned. After her pageant speech criticizing the junta, she said people from the military told her she would definitely be in jail if she came back. Her passport was reportedly cancelled by the junta. Because of her outspoken activism, Myanmar was later dropped as the host for the Miss Grand International pageant in 2024. Her 2020 pageant speech has become symbolic for many pro-democracy activists. Why her role is still matter. A voice for Myanmar on the world stage. Even in exile, Hanley remains a very visible figure. Her background as beauty queen gives her a platform that many activists don't have, and she uses it to draw international attention to what's happening in Myanmar. Risk to her personal safety, the fact that she was denied entry into Thailand and had to rely on UNHCR, so, ibig sabihin United Nations humanitarian commission, di ba? To secure a safe passage to Canada, show how real and dangerous the threat is from the military junta. Long-term commitment. Her decision to stay in Canada rather than to go somewhere else temporarily suggests she's planning to keep working for democracy in Myanmar in the long term, not just using her voice one time. O, ayan. Nakita nyo, itong si Miss Hanley, isa itong Miss Myanmar. Nanalo siya. Hindi siya makabalik ngayon sa Myanmar kasi hanggang ngayon, ang Myanmar hawak ng military junta. Hawak kasi yan ng ng komunistang China. O tignan natin may connection yan. So ibig sabihin great question, the relationship ang tanong natin, what is the connection of communist China in the military junta in Myanmar? Great question. The relationship between communist China, i.e. People's Republic of China, PRCCCP, and Myanmar military junta is complicated. It's not simply ideological support but more a strategic, pragmatic partnership. Here's breakdown of their connection, interest, and how China is involved. What is the connection between China and Myanmar's military junta? Economic strategic interest. China has big economic stake in Myanmar, especially via the China-Myanmar Economic Corridor, CMEC, which is the part of its broader Belt and Road Initiative. O, tandaan nyo, ang Pilipinas ay gustong kunin ng komunistang China bilang parte ng kanilang Belt Road Initiative. Bakit? Broader ibig sabihin, itong Belt Road Initiative, malaking mahabang kalsada na nagtatagos dito sa Beijing, dito sa East Timor o dito sa Tibet, yan, lalagos yan. Tapos papunta yan ng Europe.
Ngayon, ang gusto nilang gawing dead end ng kanilang military, ang gusto nilang gawing dead end ng kanilang Belt and Road Initiative, ang Pilipinas. So, kinukuha nilang pilit ang Palawan kasi diyan nila gustong mag-the-end o magtapos yung kanilang Belt and Road Initiative. So, gagawin nilang terminal o yung pinakahuling yugto ng kanilang Belt and Road Initiative, ang Palawan. So, diyan sila magtatayo ng iba't ibang uri ng terminal. International port, bagsakan ng lahat ng uri ng kargamento ng mga incheck ng komunistang China. So, diyan nila ibabagsak lahat ng kanilang mga illegal na kargamento o legal na kargamento. Kasi, ibig sabihin, pag nakuha nila ang Pilipinas, wala nang haharang. Madali na nilang mapapasok ang Amerika kasi ang Pilipinas ang pinakasangga eh. Tayo yung nasa gitna, China, Pilipinas, Hawaii. Oh, China, Pilipinas, Guam, Hawaii. So, yung Guam, Hawaii, malalagay yan sa panganib pag nawala ang Pilipinas. Kaya, pilit nila tayong kinukuha. Tayo yung pinakahuling-huling terminal ng kanilang Belt and Road Initiative. Kasi yan ay isang uri ng kalsada yan na tatakbuhin ng kanilang mahabang-mahabang tren. O yung parang bullet train na magdadala ng mga kargamento nila mula dito sa Palawan papunta ng Europe, papunta ng kung saan-saang parte ng lugar, kung saan kumbaga economic niyan, yung parang economic strategic ng komunistang China yung ginagawa nila. Pero sinasamahan nila ng military yung ating Palawan, nilalagyan na nila yan ng mga malaking base ng mga militar. Diyan na nila ilalagay yung kanilang malalakas na bomba para kasi yung dadaan diyan sa ating yung kasi international na daanan kasi ng mga malalaking shipment yung bandang Palawan. Diyan dumadaan yung iba't ibang uri ng mga shipment. Galing ng India, pupunta ng Pakistan, basta galing ng Middle East. So yung mga dala ng mga barko na yan na dumadaan diyan sa Palawan, mga langis. Papasok yung mga barko na yan dito sa atin, dadaan sila dito sa Palawan, tapos magbabagsak sila sa Hong Kong, sa Japan, sa China, o sa Russia. So ganun ang daan ng mga langis. Kasi daanan ng langis talaga yung Palawan eh. At yan ang gustong kunin ng China. Kaya kahit anong mangyari, gagawin nila tayong military junta. Pag naging military junta na tayo, makukuha na nila tayo kasi ayan China has a big economic stake in Myanmar. Tapos through China-Myanmar Economic Corridor, China see Myanmar as a key geographic route. Pipelines running through Myanmar give China access to the Indian Ocean. O ayun, doon kasi dumadaan yung mga langis. 'Di ba? Na nanggagaling sa Middle East. Dumadaan sila diyan sa Indian Ocean, reducing its reliance on maritime choke points. China companies, state-owned enterprise are involved in infrastructure project in Myanmar. And China wants to protect its investment. So marami ding investment ang mga China dito sa atin kasi katulad ng yung SMDC, 'di ba sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mamamayan ng China o yung citizen ng China, ang tingin nila sa kanilang citizen, pag-aari nila. So, itong citizen nila, katulad ni Henry C., tutulungan nila yan na mag-invest dito sa Pilipinas. So, kaya, kung malalaki ang company ni Henry C. dyan, 50% pag-aari yan ng China. Kasi, pag-aari ng China si Henry C. Nila yan mamamayan nila At pag sinabi mong mamamayan ka ng China, ng komunistang China, pag-aari ka niya. At kung ano yung pag-aari mo, pag-aari din niya. 'Di ba? Kaya yung mga mayayaman dito, yan sila atong ang pag-aari ng China yan. 50% ng kanilang mga negosyo pag-aari ng China.
At hindi sila pwedeng di umuo dyan. O kita mo si Jack Ma. Nung lumaban si Jack Ma, ano nangyari? Oh, pinatalsik nila si Jack Ma sa China. Nasa Japan ngayon si Jack Ma, nagtatago. At kinuha nila yung mga negosyo ni Jack Ma. Kahit ayaw sa gusto ni Jack Ma, 50% ng kanyang negosyo mapupunta sa China. Kaya kung ano ang investment nila, Jack Ma, 50% ng investment na yan, sa China yan. Sa kanilang gobyerno yan. Kaya itong mga inchik na to, na nasa ating Pilipinas, na nasa Pilipinas, kung ano yung investment nila dito, katulad niyan ni Atong Ang, kung ano yung investment nila rito, 50% niyan ay sa komunistang China. At syempre, poprotektahan ng komunistang China yung mga negosyo na yan. Kasi 50% ang kanila dyan. Kaya ngayon, ayaw nila na maupo si PBBM. Kasi alam mo naman si PBBM, may ugnayan sa Amerika. At pagka ganyan, hindi nila mapoprotektahan yung mga negosyo na itinayo ng kanilang mga mamamayan na katulad nila Henry C. Atong An at saka yung iba't ibang inchik dito. So, kung ano yung mga negosyo na yan, ang mga big time na mga negosyanteng inchik dito, 50% ang pag-aari ng China yan. Kaya gagawin ng China o ng komunistang China ang kanilang magagawa para protektahan ng mga negosyo na yan. Kaya i-under talaga nila tayo sa military junta. Chinese company, state-owned enterprise are involved in infrastructure project in Myanmar and China wants to protect its investment. O, di ba? May investment interest ang komunistang China sa Pilipinas. Kaya ganyan na lang ang kanilang protection sa mga investment na yan ng mga incheck o mga Filipino-Chinese na mayayamang Filipino-Chinese dito sa Pilipinas. Kasi kahit ayaw nila yan, matik talaga yan. 50% ng kanilang negosyo kukunin o ano na yan sa kanilang gobyerno yan. Kaya maaaring kahit ayaw nila, poprotektahan talaga ng komunistang China yung mga negosyo nila kasi 50% niyan ay pag-aari ng kanilang gobyerno. China has provided material support to the junta, arms, military equipment, and technical assistance. O kita mo, kung itong mga aktibong general natin ay babaling dito sa pinopropose ng incheck o ng komunistang China na military junta, sasabihin ng military junta na yan o ng China o komunistang China diyan sa susuporta ng mga aktibong general, AFP general natin ngayon, kami ang magbibigay sa inyo ng armas. O, bibigyan namin kayo ng mga military equipment, technical assistant, kami ang magbibigay. Kung yung mga AFP general natin papayag sa suggestion ng komunistang China, lahat ng kanilang maitutulong para magkaroon ng military junta dito sa Pilipinas, gagawin nila. According to the analysis, China is also brokering security arrangement. There are reports of joint or Chinese-led security companies being proposed to protect Chinese investment in Myanmar. So, mayroong Chinese investment dito sa Pilipinas. At yan ang pinuprotektahan ng komunistang China. On the diplomatic front, China has not strongly condemned the junta even when many Western countries did. It has maintained relation. O, kita nyo? Marami ang kumukondena sa mga military junta ng Myanmar. Pero ang China, pinoprotektahan niya pa yung military junta ng Myanmar. Bakit? Kasi sila yung nasa likod ng military junta na yun eh. Sila ang may gusto nun eh. Siyempre poprotektahan nila. Mediation and ceasefire. China has played a role in mediating with ethnic armed groups o yung mga rebelde. So, ibig sabihin, pumapagitna ang mga China. In 2025, for instance, China brokered a ceasefire agreement between China, military junta, and Myanmar National Democratic Alliance Army. So, merong mga rebelde an ethnic rebel group. So, may mga rebelde nga Myanmaris o taga-Myanmar na
ang China ang pumapagitna, no? There's a strategic balancing act. China support both the junta and certain ethnic armed groups, not purely out of ideological alignment, but to maintain influence across different actors. So, meron silang impluwensya dito sa mga rebelde at meron din sila impluwensya sa mga military junta. So, ibig sabihin, sila ang number one na nagpapagalaw, no? Sila yung number one na nagpapagalaw just sa dalawa na yan. Non-interference but real politika. Officially, China claims to follow a non-interference policy, but in practice, its involvement is very calculated. Dapat hindi sila nakikialam, pero bakit sila nakiki-involve? Kalkulado nila yung pakiki-involve nila. Sasabihin nila hindi sila nakikialam, pero nakikialam sila eh. Kalkulado nga nila eh. Ayan China support is not necessarily because it support military dictatorship ideologically. It's more about securing its border, protecting its investment, and maintaining leverage in Myanmar. Bakit nila pakikialaman ang military issue ng Myanmar kung hindi nila hawak ang military junta, di ba? Analysts describe China's approach as a marriage of convenience. Para silang ikinasal sa Myanmar kasi meron silang napapala eh. Risk and limit. Even though China helps the junta, there's mutual distrust. The junta doesn't fully trust China. Long-term goal, and China worries about instability. Some experts argue that China's support might backfire by propping up the junta. It could be prolonging the civil war, which in turn could threaten its own economic interest. Di ba? Ibig sabihin, natatakot din ng China, no? Na magkaroon ng backfire sa kanila. 'Di ba? Kasi nagkakaroon pa rin ng civil war dahil sa pakikialam nila. Pero kung hindi nila sinusuportahan yung military junta at hayaan nila ang Myanmar na magkaroon ng maayos na gobyerno na magpalakad sa bansa nila, tatahimik ang Myanmar. Kaso hindi eh. Nakikialam ang demonyong komunistang China. Kaya yan ang iwasan natin. Why China does this? Geopolitical leverage. Myanmar is strategically very important to China, both economically, pipeline trade route, and geopolitically buffer influence in Southeast Asia. O, kita mo? Kaya mainit ang tumbong ng China sa Pilipinas kasi ang Pilipinas ang napapagitna. Biruin mo, China, Pilipinas, Guam, Hawaii. Ang komunistang China, gustong-gusto niyang kunin ang Pilipinas kasi pag nakuha niya na ang Pilipinas, wala nang haharang sa kalaban nila. Kasi tayo yung pangharang sa sa Amerika eh. 'Di ba? Dahil kakampi natin ng Amerika, ang Democratic Pilipinas, Guam, Hawaii. Kaso, pag nakuha tayo ng China, magiging komunista na tayo. Sapul na nila yung Guam. Maliit lang ang Guam eh. Sapul na nila yung Hawaii. So, diretso na nila, kaya na nilang papasukin yung missile nila sa Hawaii. Direkta na. Wala nang haharang. Kaya lang hindi nila magawa yan kasi gawa nga ng Pilipinas, no? Kaya tayo, mainit ang tumbong sa atin ng China. Tsaka, gagawin nila tayong international port. Bagsakan tayo ng kanilang iba't ibang uri ng kargamento, mapa-illegal o illegal o mapaligal. So lahat-lahat ng uri ng kargamento, illegal drugs o mga illegal mga illegal port, container, lahat ng kargamento nila na mga illegal. Kasi ito ang gagawin nilang pinaka huling terminal ng kanilang Belt and Road Initiative, ang Palawan. At gagawin nilang international port yan, ang Palawan. Ganyan ba ang gusto nyo mangyari, mga Pilipino? Ang gamitin tayo ng komunistang China para sa kanilang pansariling interes? Meron bang progreso ang nangyari sa Myanmar? Wala, magulo. Nagkakaroon pa rin ng civil war hanggang ngayon. Mula 2020 hanggang ngayon. Nagkaroon na ng civil war sa Myanmar at hanggang ngayon lugmok ang ekonomiya ng Myanmar at marami ang naghihirap.
Tignan nyo kung anong mangyayari sa atin kung mapapailalim tayo sa komunistang China. Tignan nyo na lang ang Myanmar ngayon. Kung gaano kahirap. Downside, criticism for China's role. By supporting the junta, China is accused of enabling human rights abuse. Oh, di ba? Number 1 silang protector ng military junta. Itong military junta na to, maliwanag sa sikat ng araw na inaabuso nila yung kanilang mga mamamayan. Di ibig sabihin, protector ang China mismo ang gumagawa ng pang-aabuso. Inaabuso nila ang mga mamamayan ng Myanmar, no? Since the junta is responsible for brutal crackdown, some analysts say China's involvement in short-sighted propping up the junta now may prolong conflict and may not be guarantee a stable or aligned government in the future. China growing involvement has also triggered anti-China sentiment inside Myanmar among resistance forces who see Beijing as favoring the oppressor. So, ang Beijing ang may kasalanan kung bakit marami ang namamatay ngayon sa Myanmar. Kasi kinakrak daw ng mismong mga military junta na to ang kanilang mga mamamayan mismo. Pinapatay nila at nagsasuffer ang mga mahihirap, ang mga mamamayan ng Myanmar. So, ganyan ba ang gusto nyo mga Pilipino? Mapailalim tayo sa isang military junta na ito rin ang papatay sa atin at uubusin nito ang ating mamamayan. Kasi ano lang naman ang hahabulin nila sa atin, yung lokasyon, yung Pilipinas. Pero ayaw nila ng Pilipino. Kaya papatayin nila mga Pilipino para makuha nila ang Pilipinas. 'Di ba? Ganyan ang ginagawa nila sa Myanmar eh. Pinapatay nila mga Myanmar para makuha nila ang Myanmar. Yung lupain ng Myanmar, interesado ang mga komunista. Pero yung tao ng mga taga Myanmar, hindi sila interesado. Ganyan din ang ginawa ng China sa Tibet eh. Ano ginawa nila sa Tibet? Ang mga Tibetan o mga tao na nakatira sa Tibet, kinuha nila, nilagay nila sa kanilang mga factory. Ginawa nilang factory worker. Kaya ang mura-mura ng made in China eh. Bakit? Kasi libre ang kanilang mga labor. So lahat ng mga nasasakop nilang bansa, ginagawa nilang factory worker ang mga mamamayan. Hindi nila gusto kasi ang mamamayan. Ang gusto nila yung lupain. Ayaw nila ng Pilipino. Pero gustong-gusto nila ang Pilipinas. Yung lupain ng mga Pilipino ang hinahabol ng mga komunistang China. Pero ayaw nila ng mga Pilipino. Kaya ang ginagawa nila sa Pilipino, gagawin nilang mga factory worker sa kanilang mga pabrika para mapanatili nilang mura ang kanilang mga produkto. Di ibig sabihin, pang-aalipin talaga. Yan ang gagawin nila sa mga Pilipino. Kaya kung papayag kayo dyan sa pinopropose nila na military junta, gamit si Ramon Ang, bobo kayong mga Pilipino kayo. Ibig sabihin, kayo rin mismo ang pumatay sa lahi nyo.